kung wala tayong mga Old Testament na Bible, atong dunganan sa pagpamalandong pulong sa Dios, ingon diri, Deuteronomy 28 verses 1 to 2. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Baliko na to, kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Obedience always brings blessing. Ang pagkamasinugtanon, kanunay nagadalag panalangin. And this is according to the Word of God. Ang saad sa Dios, sa iyong mga katawhan kaniadto na nagmasinugtanon kanyang soul. Ang pagkamatinumanon isang usa sa pinaka-importanteng prinsipyo sa kinabuhi nga Kristohanon. Amen. Mao gini ang usa sa pinaka-importante nga ginalantaw sa Dios sa matag usa kanato. Dili ka matter si Lord kung nasimba ka kanunay, dili ka matter si Lord kung datong ka or mas maayo imong kahimtang kaysa uban. Dili ka matter si Lord kung bright ka or mas lamang ka sa uban. But ang gamatter sa Ginoo kung magmasinugtanon ka diha niya. Obedience ang gamatter gyud diha sa tubangan sa Ginoo. And ang pagkamasinugtanon igsuon is state na sa tong kasing-kasing kung giunsa nato pag-ila ang Dios sa atong kinabuhi. Gikan pa sa sinugdanan sa Bible, God clearly teaches that ang pagtuman kanunay gyud nagdalag panalangin sa atong kinabuhi. While ang pag-disobey nagdala pud siya og tunglo, sorrow and consequences sa atong kinabuhi. Kung madumduman nato si Job sa iyang pagkamasinugtanon, sa pagpabilin niya sa pagtuo sa Dios, na angkon niya ang giandam sa Dios na panalangin nga nakaniya. Kung madumduman po nato si Jonah, during sa iyang disobedience sa Dios, nakita po nato unsa ang trouble ngayon na sinatid sa kinabuhi. Unsa po ang mga kasakitan, kaisdanan ngayon na sinatid. Delays, mga dili maayo nga pangitabo sa iyang kinabuhi igsoon. Siguro nasamad-samaran siya kay gikaon siya sa di ba? Siguro nagutman siya, nasakit siya, na nakasinati siya nowhere, kumbaga walay tuginan sa iyang kinabuhi because of disobedience. Usahay na napunta sa kinabuhi, amen. Ingon pa nga ang pagtuman, mao ginang pinaka-importanteng prinsipyo sa kinabuhi ng Kristohanon. It doesn't matter kung unsa atong naabot sa kinabuhi. At ang gusto sa Ginoo ang atong pagkamatinumanon diha kaniya. Ang pagtuman, it means ang pagpamati sa Ginoo. Di kita katuman kung kita mamati sa Ginoo. At saan natong pagtuman kung bisan gani ang Bible dili nato halos masimutan. Pagsalig o pagtuman sa iyang kabubuton bisan lisod. Bisan usahay it takes na masakitan ta, na mapugan ta, na ginanglan mag-self-control ta, na ginanglan magpapugong ta, magkailog ta, for the sake na makatuman ta sa kabubuton sa Ginoo. Mao kini ang pagtuman. Pagpamati o pagsalig sa kabubuton sa Dios bisan lisod. It is a demonstration of our love to God or for God. Ang pagkamasinugtanon daw mao ang atong pag-demonstrate, pagpakita na tinuod kita nga nahigugma sa Dios. Sa laing nga bahin, kung dili ta masinugtanon, wala nato ipakita nga nahigugma ta sa Dios. Kaya ngon man ang John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ang tinuod nga nahigugma, magmasinugtanon diya sa inyo. A true Christian life is marked by obedience.
Ang tinuod kuno nga Kristohanon nga kinabuhi markado sa pagka masinugtanon. This is an encouragement to us igsoon. Ang Diyos dili nagakontem sa matag usa ka nato this morning, but wala may exempted sa disobedience sa matag usa nato. But this is an encouragement sa matag usa nato that obedience always brings blessings sa atong kinabuhi. Nakita ra ba kay ampay ra ba nato ning panalangin? Amen. Ganahan ra ba gyud pa isbuta ng panalangin? Basta panalangin na gani At ito kaya panalangin, karkarag pirayon, bakit? Pag ingon panalangin, ganahan din kay tana. Pero ang pangutana, kamusta atong pagsugod sa Ginoo? Kung ato ni siyang i-shortcut or ato siyang i-gamayon, igsuot sa pagsabot, the bottom line is, ang blessing, ang sekretos panalangin, naaragod sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Nakita na natin sa kinabuhi ni Moses, sa kinabuhi ni Abraham, sa kinabuhi ni Job, na nahimong pananginan sa itong kinabuhi karon na sa ilang pagtuman, ipanalanginan sila maayo sa Ginoo. Amen. So this is an encouragement sa matag-usahan nato. When I take this message, so na, di kontenta kay pilit ta masinugtanan. But kinsa pagod sa ato ang hingpit ani nga kalibutan. Amen. But this is a challenge sa matag-usa nato to step sa pagtuman sa buhay nga Dios because naaragyo diha maangkon ang panalangin. Amen. Bisan pag magtambling ta ng kalibutan na kung makita masinugtanon sa Ginoo, lisod jud kaayo nato kabuton ang atong mga gipangandoy. Amen. Ngun pangadali ra jud humok ra gyud ang panalangin basta magbutuman man gyud sa Ginoo. But ang obedience na sa Ginoo, it requires self-control. It requires sacrifices. It requires pain. It requires kanapitong lisod na kinanglan gid nimo igahin imong tithes kay mo gini kabubuton sa Ginoo. Kinanglan gid ka magpugong kay dili ni makalipay sa Ginoo. Kinanglan gid magpasaylo bisag lisod. Kinanglan gyud musimba bisan pa man sa atong nagalain-lain na sitwasyon kalisod sa kinabuhi. Kinanglan gid ta magpailo tungod kay mga anak man tang nagdala sa ngalan sa Ginoo. It takes a lot of sacrifices. Si Jesus gani, diba, sa iyang pagtuman, buntig sa kaluwasan sa sanlibutan, bisag lisod para niya. Gani, there are times nga nihilak siya tubangan sa amahan nga kung mahimo, iiwas sa iyaha ang kupa. So, because the reality, ang pagtuman, diligid sa yun. Diligid sa yun ang pagtuman. Diba, kung atong may nagtuman, si Abraham po doon, kung iyang i-offer si Isaac, dili pa ipunyapon sa yun nga ipangandoy niya na makaanak siya tapos ibalik rin yapon sa Ginoo. So, ang pagtuman yun yun sa yun. Hindi mong tapat, yun sa yun. Pero diha sa pagtuman, adunay nagkalain-laing matang sa panalangin gikan sa Ginoo. Diligid sa yun. Napaglumon ta, ay napag-inom, ay napagsugal, ay nalagi pagmatinud-anon lagi sa paghatag, pagpangalagad lagi sa Ginoo, hindi lagi ang Ginoo sa panahon. Usahay lisod, because kaning kalibutan madalog. Mas piliun ginato ang kalibutan bisan pagkinsa pang tanon. Piliun gid sa tao ang kalibutan kay mas dami gyud ang kalibutan kumpara sa pagsunod sa Ginoo. But sa atong ka-enjoy sa pleasure aning kalibutan na walay gisaad sa Bible nga mapanalanginan ta naarag yun diha sa pagtuman. Munang bisag unsaon nato ngano magiging balik-balik karo magiging kalisod, ang balik-balik karo magiging balagtian, ang balik-balik karo gyapon ang emptiness sa atong sulod, ngano balik-balik karo gyapon ang kahago, kakapoy, parang kulang gyapon. Because mo lagi nang giingon na once dili na to hit ang bullseye sa sugo o sa prinsipyo sa Dios, di gyud na bisan unsaon mo sulod sa mga gigsoon. Because ang prinsipyo sa Dios is fixed yun siya. Katong gingon bitaw nga may Bishop Bong na
na may duha ka klase sa Kristohanon. Katong nagpailalom lang sa kaluoy o grasya sa Ginoo o katong yung gapulsog yun sa prinsipyo sa Ginoo. Hindi ni kabuntagon Nixon, gusto ni Lord na mo step ta to pursue the principle of the Lord na ang tinuod nga tinugdan sa panalangin naagid sa pagtuman. Di man gyapon pagpasakdan sa Ginoo kay naman gyud ang iyang grasya ug kaluoy. Inguna na kalami ang kinabuhi sa Kristohanon. Nagisagluyo sa tong failure, disobedience, igapuntag tayo, igapuntag ko. Ipakaon niya punta, ikalulan niya punta, naulihat niya punta, kabangon niya punta. Pero hangtod kanus gusto ni Lord i-challenge sa katapusan na itong anak na amay mas lamian nga blessing akong giandam. Why not nga musettle man ta? Musettle lang ka sa akong kaluoy. Nga pa ni Bishop ko, kamusta man yung giving sa Ginoo? Mga pastor kay reporting naman. Gamay na kay sa katanan ang nakita sa record na ga-tights dito nga Bishop Bong. Okay, maka-record mag siya kay direct man sa iyang Gcash tanan ni hatag. So, ino din si Bishop Bong basin kaya nagpa lutaw-lutaw na lang mo niya uban sa kaluoy sa Ginoo. Ay, yun man siya nga, pilay kwarta sa inyong bulsa di ay. Ano siya? Then, narin ito yung nagpataas na pila to, basta nasa bangon ko. Ayan. Wow, ano si Bishop Bong? Kita ba niya? Kinsa yun ay paintir sa bulsa, paintir yun. Nangatawa mga pastor. Ayan din si Bishop Bong. Basin ba yan nagsettle lang din kas kaluoy sa Ginoo? Why not pursue the principle of the Lord? Na if we obey the Lord, ingon siya, iya daw ihatag ang mudri. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Tanan, meaning, bili lang igsuon financially. Not just a form of money, but good health, kalipay, kalinaw, contentment, at mahatag aning kalibutan na. Naman yung mga tao nga bisag saan naging kumpati, bisag Domingo, kawato naging na para manginabuhi, pero naagyapoy kaguol at diyan magdali. Di gyapon malipayon ang kinabuhi. Naaginapoy kulang diya sa sulod because igsuon ang tanan panalangin maangkon lamang nato diha sa pagtuman sa Ginoo. This is just a challenge sa matagusan nato. Wala ang atong Diyos is the God of kanang free will. Kung nana ra ka, magpabilin po niya grasya kaluoy nimo. Kaya yun man siya, I will never abandon His people. He will never abandon His people. Dili kita niya pasagdan. Bisan, manapasok ta. Tawag si Jonah. Siya kagay ulo. Diba? Nagpatubo niya po ng Ginoo gamay tanong para makasilong lang siya. Ingon na kamaayo ang Ginoo sa itong kinabuhi na. Bisan pa man sa atong kapakyasan, ang kaulian niya punta. Pero dili ba tiaw nga lang tawag tas Ginoo nga miserable atong kinabuhi. So, because a Christian life is not meant for miserable nga kinabuhi. May mga pag-antos, mo na atong battle. But we are meant to bless. Ingon sa Genesis, gibuhat sa Dios ang tao aron iyang panananginan. Dili para tungluhon, dili para magkinabuhi miserable. Amen. It's just naan lang kita yung mission na kinanglan ta mag-antos. Kaya yun siya nga, mianhi siya, not for kanang kalinaw, but na ay mga pag-antos sa pamilya, battle na to spiritually, and so on. Mission na to na. But we are not disdain na mahimong miserable na rin ang kalibutan. Kay daghan ang mga Kristohanon na di uswag. Ba't ang mga ubat sa Pino, magkapon sa tao na to, daghan po nalang tusun. Ba't kung ng tao na to iksuhon, daghan kay Kristohanon na uswag. Daghan kay Kristohanon milyonaryo, daghan Kristohanon, daghan malay, daghan negosyo, manipakyaw. Kanang mga sikat na mga kuwan. Diba? Ipuuswag sila sa Ginoo, ipanalanginan. Saan gani ka to si Kipuloy? Walang ganyan na manage ang tanan. Because giharihan siya sa garbong suwan. Patanan nga naan niya is klaro nga buntit dun sa iyang pagkamasunod. Diba sa ito basta-basta si Kipuloy sa una? Grabe, sa tumamuhat. Nag-end up lang din siya pangit nga kuan kanang ending sa iyang kinabuhi pero wala pa manahuman ang Ginoo sa iya.
Kaya kita gani, nagsugod ka sa tsada pa, pero usahay mo, and magkita sa point na kuraot kita tubangan sa Ginoo. Bangon na sad. It means igsuon na ang atong pagtuman sa Ginoo, dikit na kawang. Amen. Bisag unsa kagamay nga buhaton nato sa iyahang buluhaton, dikit na kawangon sa Ginoo. Mana ko na, bless kay kuha ni ba ko nga na Ginoo ano, palutaw-lutaw na malang kabili sa kaluoy sa Ginoo. Ukira, gapunta pagpunman sa Ginoo, may naman yung grasya. Grasya naman ta. Bisan pa man sa atong disobedience, nagyan po ng Ginoo. He will never leave us nor forsake us. Kung saan. Faithful man siya na. But sa diyang naaning principle si Lord. And those who are faithful, He is faithful. Those who are obedient, faithful siya sa iyong mga saad. Amen. This is a challenge for us. Do not condemn yourself na ako gini. Tigid ko matinumanon mo ni inani ko. But this is a challenge for us isuon. Gidasig ka sa Dios na why not settle sa kaluoy sa Ginoo. Atong i-pursue ang prinsipyo ni Lord na aduna pa'y dagkong mga panalangin na giandam niya. Ingon dito siya, sulayi ako. Sulayi ako. Siya na mismo nag-ingon na, tistingi lang din ko. Kaya ipakita ko ganimo ang mga butang. Pero Jeremias, na wala nato lang ang Panginoon. Ihatag sa Diyos, nabaw pa sa atong mga ginawa. Nabaw pa sa atong mga ginawa. Ato'y congratulate, there si Aya, no? Na kapasar ko sa cream. So, na-bless ko kung Lord, witness ko sa faithfulness ni Ayan sa imong Ginoo. How many times yan, tabangis ako sa church yan, bandaya sa ito yan. Kani, si Ayan dali nagtrabaho tanan. Kanang mga unsa siya ginakanunay, kanang din sa mga unsa dara. Kanunay na naa siya, and wala na gikawang sa Ginoo. Everything na itong i-invest ni Lord, dikit na niya kawangon sa kumsa pa na ang gamay. And so on. Amen. It is a demonstration of our love for God. If you love me, keep my commandments. A true Christian life is marked by obedience. So, makita yun nga, kini siya nga Kristohanon yun. Kuan gini, masinugtanon gini sa Ginoo. Masinugtanon gini sa Ginoo. Kaya makita kung manifest man ang blessing ni Lord. May kalipay, may kalinaw, nagi, ako gaway mo pag-una-una. Kung makita din nga ikaw masinugtanon sa Ginoo. The benefits of obedience, doon ay 5 ka prinsipyo or benepisyo diya sa pagtuman. Saan ni sa Dios sa iyang pulong nga adunay mga benefits diya sa pagtuman sa Ginoo. Number 1, obedience brings God's blessings. Sa kay verse na itong gibasa 1 to 2 igsoon, ingon dere sa tumoy, all these blessings. Tanan nga matang sa panalangin. Ang tanan nga masinugtanon sa Ginoo, buhungon gid niya sa tanang matang sa panalangin. Kana bitaw good health, naagid ang atong mga bitaw kalisod-lisod, may kalinaw pamilya, atong sulod, naagid may katagbawan. Kana bitaw panalangin na dili lang kwarta lang. Kay namang din mga tao na kwarta, pero way kalinaw o kalipay sa kinabuhi. Really package. But ingon diri, obedience brings God's blessing. All this blessing shall come upon thee and overtake thee. Kung kayo mo overtake, pagin sa atuang. Napatadaan ang panalangin ito na naguna. Kayo mo overtake man daw sa tanan nga magmasinog tanon sa Ginoo. Amen. Ako dagan kay kong ka-witness yun. Ginako man isa-isa. Kanang faithfulness ni Lord, bitaw, na makayong ko, dagan kayo sa kinabuhi ni Pastor Alice, Bishop Bong, kang Pastor Noel, sa kinabuhi ni Kuya Gunggong. Dagan kay kong ka-witness ng mga tao na kanang makita na ko ilang obedient na ang Ginoo gyud kay tinuod gyud ang Ginoo. Pero masaya lang bisag ipakita na ta sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Pero naging mga panahon na dili ka-encourage ba? Patigsuon, faithful gid ang Ginoo. Faithful gid ang Ginoo sa tanan nga magpatinud-anon niya. Naagid ang kumpleto na panalangin. Kanang itong hingpit yun na tanan yun, gikan sa health, sa imong
relasyon sa tao, sa imong kaugalingon, kanang itong kaugalingon nimo nga kanang inner peace na agyud tanan makaingig ka nga sa pagtuman sa Ginoo, dili lang usa ka klase sa panalangin nimo maangkon. Tanan nga matang sa panalangin. Ngunit saad sa Dios sa matang usa ka nato. Sa Dios nga sa tanan magmatinumanon kaniya, you will experience His provision, favor, goodness ug sa uban nga mga aspeto sa panalangin. So ikaduha, obedience brings God's protection. God's protection. Karon, muani ta sa point na nata sa season or panahon sa last days na maka-experience ta pakadungog na ta sa mga gubat, kalisod, kawadon. Ba't na ko'y nabasa itong niyagi nga wali sa pastor na kanang sa katupod ko sa ilang pastor ni mama dito sa buwan, nakadungog ko sa iya, nagkunik-connect na ang atong kapanahonan karon may tabok din siya kay di pamulong na mas Ginoo. But ang atong focus dapat is ang atong obedience sa Ginoo. Dili ta magproblema kung nagmahal, kung nagubat, isod sa lumat po ganito kay imo ginapatumaan. Kinaguol ka or kinanglan kinani mo sulparon. Amen. But our focus igsoon according sa Bible is to obey God. Because siya ang magprotektar nato. Whatever season na naduntay mo, the obedience brings protection. God protects those who walk in His ways. Isaiah 1 verse 19, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Meaning obedience position us under God's covering and care. So, kung kita magmasinagtanan sa Ginoo, protektado kita kanunay sa Ginoo. Pero ingon man ang Bible, na ang taong magbuhat sa kautan, sunod-sunuron sa katalagman. Kung ang taong magpakadautan, naasad yun ang mga buhat sa dautan. Pero ang magpasinugtanon sa Ginoo, protektahan o panaligdan yun sa Ginoo. Gikan sa itong panginabuhian, protektahan na sa Ginoo, pamilya, atong health, atong tanan-tanan. Si Lord na bahala ang saon niya. Kaysa man ang kontrolar sa tanan, dili ta maguol o makuyawan nga nagmahal ng bugas, dili ta maguol nga nagkuan ng gasolina, nga nanapot sa season nga kinahanglan magpila ta kay NFA na lang ang barato, na makuyawan ta kay ang gubat mapaihon na sa Pilipinas. Dili man na ato kontrolar igsoon. Iya man sa Dios. Kay maabot man gid ang panahon nga mahitabo ang tanan in the last days. Patod sa ingon sa pulong sa Dios, itutok na itong mga mata kanina. Padayon kita sa pagpangalagad, pagtahod sa Ginoo. Muna atong trabaho, amen. Hindi mong tapad kung mag-uul ganit ka, padayon pagmasinagtanan sa Ginoo. Mura niya itong focus, gano'n na everyday, pagtuman sa kabuton sa Ginoo, kung mapakyas, balik na po, tuman sa kabuton sa Ginoo, yun siya nang bahala ng manalipon natin. So, amen. Ikatulo, obedience strengthens our relationship with God. Ang pagtuman is makapasuod na to diya sa Ginoo. 1 John 2 verse 3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Ang tinuod nga nakaila sa Ginoo, magmasinugtanon gyud diya sa Ginoo. Kailangan tang ang Ginoo dili malipay buhaton ni. Kailangan tang ang Ginoo kay faithful siya, dako kamahanan milagruso tanan. Buhaton ginato ang mga butang nga maka palipay niya or maugi kabubukon niya, and it will draw us sa iya paduol. Ang tinuod nga masinugtanon sa Ginoo, aduna ginaw nga relasyon niya sa Ginoo. Palero gihapon na sa ginikanan nga kung dili gani ka matinumanon sa ginikanan, di pong kasuod sa ginikanan. Diba? Di pong kasuod sa imong mama papa. Pero kung masinugtanon gani ka, suod din kanila. So diya sa Ginoo igsuon, ang atong pag-obey sa Ginoo, it strengthen our relationship niya. Ganahan pagsimba, confident pagsimba, kay nakatuman man ta. Confident ta mag-ampo, confident ta kuha ni Lord, laong ni Lord, kay nakatuman man ta. Confident ta sa tanan-tanan diya sa Ginoo, kay nagmasinugtanon man ta igsuon. In the other side, kung kita sa dili masinugtanon sa Ginoo, maulaw sa pagpaningin sa Ginoo. Amen. Maulaw sa kipagtuol sa Ginoo.
Ako experience din ako na dili ko nag-ampo basta pagkasala ko. Diba? So, it means disobedience, sin, or unsa pa na tanan-tanan nga mga against ni Lord, makapalayo din na sa itong relationship sa Ginoo. Kung kita gusto mahimutol sa Dios, magmasinugtanon pa niya sa Ginoo. Amen. Ang atong pagkamasinugtanon deepens our fellowship with Him and so. Namigid ko makatungan, kay nagitay kumpiyansa. So, ikaw pa, second to the last. Obedience bring peace, o brings peace and joy. So, dili tanan malipayon o malinawon. Amen. Pero ang masinugtanon sa Ginoo will experience inner peace. So, muning usa sa panalangin sa Dios, malinaw gyud ang masinugtanon sa Ginoo. Ingon pa sa Psalms 19 verse 165, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Great peace. Dako nga kalinaw ang muabot sa tanan nga na masinugtanon niya sa Ginoo. Obedience brings stability and joy in the Christian life. So, bisag walay ato, bisag dili tadato, bisag dili tadungganon, bisag ugtuod, ingon ani lang ta. Di kita nagkapansin na nga katilingban, pero na'y kalinaw galipay sa atong kasing-kasing. Dili na siya basta-basta mapalit sa merkado. Dili na basta-basta nimo makuha. Kaya karon agubog pa tao ron ang malipay. Kinanglan pa mag-adto sa tikibar, magastuhan. Kinanglan pa mag-adto sa adapit para lang malipay. But in obedience diya sa Ginoo, na anak nga kalipay. Kanang kalipay nga bisag way imo, malipayon ug malinaw niya ang kaiso. Kagamit na nga kalipay, balag ginamos sa sudan. Kinatid kalipay so. Pero naganita diya sa pagsupak sa Dios, bisan saon pa nato pakita sa kalipay ang kaliputana. Kung ang atong kinabuhi against sa kabubuton sa Ginoo, di ta kasi natin hingpit na kalipay. Ang tinuod o hingpit na kalipay, maangkon rin diha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo sa itong kinabuhi. Bisan palagi kung doon na nimo tanan diya nga lugar nga maatuan kay gusto ka malipay. Bisan pagsudlan na nimo tanan relasyon diya kay gusto ka malipay. Bisan pagsudlan nimo na tanan diya ng mga organisasyon aron lang ka malipay. Magpambling magkaroon ka malipay. Sabi ko sa Facebook karon nga ang ihi na diya sa tubangan sa Facebook para lang yun sila ma-please sa ilang pagka-content creator. Pero at the end of the day, bashing ragyapon ang ilang naangkon. Because again, sa will ni Lord, wag kayo kalipay. Balik pa sa pulong sa Ginoo. Kunkuton nato ni kunkuton, bisag ahang na suok. Wag kayo ingon diri nga ang pagkadautan naghatag kalipay. But in obedience, ragyod sa Ginoo. Sa pagtuman ragyod sa iyang kabubuto na ay higpit na kalipay. So, nabitaw magpasaylo ta, magpakabaton, gibit ang kalipay. Kanabitaw yung magbuhi ta, ang pagbaton, gibit ang kalinaw. Amen. Diya sa pagtuman na ay kalipay sa atong kasing-kasing. Ikalima last igsuon, obedience lead to spiritual success. Dili tanan Kristohanon malagpuson. Dili tanan Kristohanon mabungaon. God blesses those who faithfully follow His word. Ingon sa Joshua 1 verse 8, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Joshua 1 verse 8. Ang tanan nga magmasinugtahanon sa Ginoo igsuon, mahimog yung malang puso. Ingon pa sa Proverbs, dili gid ka mulampo sa kinabuhi kung taguan nimo ang imong sala. It means igsuon nga sa lain nga bahin, kung kita dili magmasinugtanon sa Dios, wa gyud kalampusan ang atong kinabuhi, negosyo, relasyon, pagpangalagad, ministry. Kung dili niya in line sa kabubuton sa Ginoo, dili gid nato maangkon ang success. Amen. Ang tinuod nga kalampusan sa mata sa Ginoo naagi diha sa pagtulman.
naagid sa pagmasinugtanon diha kanimo. Kalampusan, kanang itong successful ka sa imong pagkaginikanan, successful ka sa imong pagka-leader, successful ka sa imong pagka-negosyante, successful ka sa imong usa ka, kinsa ka, ani nga katalimban iso. Effective ka, ani nga, epektibo ka nga individual, ani nga kalibutan. Maangkon lamang nato na igsuon diha sa pagmasinugtanon o pagmatinong manon sa Ginoo. Amen. Ang success sa mata sa Ginoo nagikan gid diha sa pagka-masinugtanon. Success ka na pang naka-disciple gid ka, nagbunga gid ang Parang Espiritu sa imong kinabuhi, mag-manifest gid sa imong kinabuhi ang blessing ni Lord, ang kalinaw, mo man ang success nato. Dili man tong success nga nadato ta, nakuan ta, tingnan na siya. Pero spiritually, ang atong gisgutan din is spiritual success. Kana bang ni mature ta, ni grow ta spiritually because nagmasinugtanon ta sa pulong sa Ginoo. Sa mga koreksyon, nagpatudlo ta, nagkinabuhi ang maalamon. Amen. Spiritual success. Dili lang ningon nga sa material lang, nga naata na natanan, professional ta, maayo atong dagan sa itong negosyo, but how about sa itong spiritual igsoon? Atong relationship sa Ginoo, maayo. Atong relationship sa tao, maayo. Muning spiritual nga success nga ihatag ni Lord sa matagusan nato nga nagmasinugtanon o magmasinugtanon diha kaniya. So, amen. Kitang tanan gusto kita nalanginan. Kita tanan gusto kita. I believe nga kitang tanan adlaw-adlaw ga-strive kita sa kinabuhi nga malinawon, panalalanginan, protektado, successful, suod sa Ginoo. Kita tanan mo ginatong gina-strive adlaw-adlaw. Pero dili ginato na maangkon suod kung dili ta magmasinugtanon sa Ginoo. Obedience is the key. So, kini siya ako na nina-share sa mga pastors atong nag-meeting ni sa mesna. Ang pagkamasinugtanon naaragid ang panalangin niya sa pagtuman sa Ginoo. So, bisan pag di lang kawang negosyo at negosyohon kung disobedience yapon ta sa Ginoo, wala gid yapon yung panalangin. We are blessed na ginatudluan ta sa Dios nang tinuod na blessing igsuon na adi ay diya sa pagtuman sa Ginoo. Ako paspasan ang consequences of disobedience. Just as obedience brings a blessing, disobedience brings consequences. Ang pagsupak po sa kabutod sa Ginoo, ang pagkadili matinumanon, aduna po yung mga consequences. Number 1, disobedience brings God's discipline. Naging mga pagdisiplina. Pasalamat ta kay disiplina ragingon din. Hebrew 12:6, for whom the Lord loved, He chasteneth. Or, ang tanan nagigugmas Ginoo, iyag yung badlungon. Nagani mo gingon din ang tanan, nagigugmas sa Ginoo iyang patyon. Ay, ang tanan nga iyang lagi, tanan nga magsupak sa Ginoo iyang patyon. Tanan nga magsupak sa Ginoo iyang silutan. Batingon din Hebrew 12:6, for whom the Lord loved, iyag ginang disiplinahon. Discipline is God's way of correcting us and bringing us back to Him. Usay, alaw lang na niya. Kung makadisobey ta, paglungon ta, koreksyonan ta, padatan pag-utsa ba, i-allow ni Lord ang mga balatian, kalisod, trouble sa kinabuhi. Aron ta makatuman. Amen. Aron ta makatuman. Ikaduha, disobedience brings loss of blessing. Kani delikado, mawala na yun ang panalangin. Diya sa pagsupak, when we disobey, we miss the blessings God intended for us. God has a blessing for you and for me. Adunay panalangin nga gitagana ang Dios nimo. Amen. Hello. Amen. Adunay gitagana nga panalangin ang Ginoo nimo. Amen. Kung galingon na blessing nga giandam sa Lord nimo. Dili ka buntagon igsuon to buhi nga nay giandam si Lord nga blessing sa imuha. Pero kung maka-disobey ka sa iyang kabubuton,
pwede na mawala ang panalangin igsoon. Or else madelay nga panalangin, or else kawato na sa yawa nga panalangin. Amen. Again, naay giandam si Lord nga blessing sa imo sa ako. Usahay lang igsuon, ang blessing ni Lord nay kaakibat na misyon. Kinahanglan na to, tumanon. Kinahanglan sa nato sundon, buhaton, aksyonan, aron maangkon. Nagi-blessing si Lord na to. Nagi-siya giandam. Disobedience closes the door to many blessings. Muna sa may tanong mo, may panalangin. Ganun mo kami bisod ba? Ganun dagat ng sakit. Ganun ka labad ba sa kahitang sa kinabuhi? Because, again mo balik ta, kamusta atong pagtuman sa Ginoo? Ikatulo, disobedience leads to spiritual weakness. Tinuod kini. Pag once gani makadisobey ta sa kabubuton sa Ginoo, gahinay ang atong gugma sa Ginoo. Gahinay ang atong obedience sa Ginoo, atong relasyon sa Ginoo, atong panagdait sa Ginoo. Ignoring God's word weakens our spiritual life. What is it? Di ka nagsimba, di ka na napinapil sa buluhaton sa simbahan, because na ay disobedience. Amen. 1 Samuel 15:22, behold, to obey is better than sacrifice. Tinugin na ang Ginoo na siya nagmatter sa imong gihimo, sa simbahan, sa imong nahatag, sa imong sigkataw, pat ang pangutana, kamusta ang iyang gisugo nimo? Natuman ba na nimo isugo? Dili kinahanglan buhaton nato ang tanan. We just have to do what God told us to do isugo. Buhaton lang ang gipabuhat sa Ginoo. God values obedience more than religious activity. Magugsa man ang bisikil ka, bisan asar kagakuan, lakaw-lakaw sa mga buluhaton, pero sa simple nga pagpasaylo o pagginulsol, hindi mo mahimo, tubangan sa Ginoo, wala yapoy kapuslanan ng pananigson. Ikaw pa, disobedience brings separation from God. Kunaan na gina niya kadikado. Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God. Ingoy ba ingon? Ang sala, makapahimulag ka nato sa Diyos. Diba? Ingon pa na ang sala, ang bayan sa sala, kamatayon, or makapasiparate siya sa ato diha sa Ginoo. Muni ang tulo ay kaupan nga kanaang consequences sa pagsupak sa Ginoo brings separation from God. Sin separate us from God. Amen. Kita malimot nga kung anong nahimulang na kaniadto sa Ginoo tungkol sa sala. Isaiah 59:2, but your iniquities have separated between you and your God. Disobedience damages our fellowship with God. Sa atong pagsupak sa Ginoo, maguba ang atong relasyon sa iya. Kinang tao nga wala na diha sa Ginoo, wala gid siya mahimo. John 15. Without me, you are nothing. Kung ang sala ang hinungdan na mapalayo pa diha sa Ginoo, kita na ginong pinakamakaluluoy na tao ang makalimutan. Walay lain angay na tumampingan ang mga kalibutan ang atong yung relasyon sa Ginoo. Kana ra gyud, mawala na sa ato ang tanan, ayaw lagi ng atong relasyon sa Ginoo. Kay ang tao nga way Ginoo, wa gid siya mahimo. Wa gid mahimo. Bisan pag naa nato tanan kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Kung sa Bible, without God's guidance, ang nation mapukan. Ikaw lang ako. Ang gingon na nation nga mapukan kung ang tao wala nagiya sa Ginoo, paingon na gid siya sa pagkapukan. Kung wala natin simba-simba, ampo-ampo, wala natin relasyon sa Ginoo, asa man ta paingon? Paingon gid sa kalibutan so. Disobedience damages our fellowship with God. Ikalima last isuon, disobedience leads to destruction. Disobedience leads to destruction. Persistent disobedience leads to ruin. Ang ato kung kanunay nga pagsupak sa Ginoo, muhatod ka nato sa pagkaguba sa atong kinabuhi. Galatians 6 verse 7, be not deceived.
God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung unsa kuno ang atong gitanom, maupod na yung atong anihon. Kung nagpabilin ta sa pagpakasala, mag-ani jud ta sa tanang matang sa kada lagman sa atong kinabuhi. Disobedience leads to destructions. Pag ang tao ingon pa mo biyak na sa Ginoo, sige nga sa Bible, 7 ka espiritu ang mo sulod balik sa iya. Kung mo laylo ta sa Ginoo, kung makasala ta sa usa ng kasala, manganak nagdaghan pang matang sa sala. Every action has consequences. Nagmahayra ka, napaingon na to sa pagtumot. Pag-uman sa pagtumot, napaingon na to sa kalagot. Uman sa kalagot, nakabuhat, nakagbimaay, nakasulti, nakagdautan batok niya. May nabunga na dahil ito sa dili na ka ang kahiguma sa imong sika tao. Murag taot na lang pirmi mong tanaw sa iya. Ingon pa ang sala, mga nakpas daghan pang matang sa sala. Si David bitaw, imbis kay morality rato yung unang sala, nakapatay siya. Because ang sala, igsuon, mulid pa siya sa daghan pang distraction sa itong kinabuhi. Munang mitras karon kung nasayod ta nga ang sala, dili maghatag panalangin sa itong kinabuhi. Ato ng tumalandungan o biyaan. Amen. Conclusion, igsuon. As I end, the Bible clearly teaches a power of truth. Obedience always brings blessing. Bisan pag maghako ta, magbudlay ta. Bisan pa kung saan nato, kung ato pag kinabuhi, dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, wala gyud panalangin na atong mapaabot. But in diha sa pagtuman sa Ginoo, kanunay gyud na ang panalangin. God desires people to live in obedience because it leads to life, peace, favor, and spiritual victory. So, gusto sa Ginoo nga magmalinaw ta. Gusto sa Ginoo nga nagkinabuhi ta nga pinaburan o spiritual nga malampuson. But when believers choose disobedience, they experience discipline, loss of blessing, and spiritual struggles. Miserable ang kinabuhi. Therefore, every Christian must choose daily to walk in obedience to God. Amen. Deuteronomy 30 verse 19. I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore, choose life. Ingon pa tayo, ako masahod sa Bisaya ang version. Ang Diyos ko no, nag-andap o panalangin ka na to. Aduna po kunoy, tunglo. Pero ingon siya, pilia ang kinabuhi. 30. Deuteronomy 30, verses 19. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko kinabuhi o kamatayon sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong kaliwatan mulong. Dios gid siya sa kagawasan. Dios gid siya nga dili mo manipular sa matag usa kanato. It clearly says diritsuon nga ang Ginoo iyon siya gihimo kung saksi ang langit ug ang yuta. Siya naghatag priwil sa matag usa nga kamo ipapili ko ang kinabuhi o ang kamatayon sa panalangin o sa katalagman. But sa katapusan, nagdasig siya kanato, busa pilian ninyo ang kinabuhi. Amen. At the end of the day, at the end of this service, ikaw rin kapon magpili kung sa inyong gusto pilion sa inyong kinabuhi. But si Lord walang nagkulang sa pagdasig sa matag-usahan natin. Ingon siya ni kabuntagon, i-take nigsuon na si Lord ang nagbarog karon sa inyong atubangan. Nag-encourage ni mo, Nanak, I have set life and death, blessing and cursed, but choose life. Ingon siya, pilia ang kinabuhi. Let us commit our lives to obeying God wholeheartedly, trusting that His commands always leads to blessings. Amen. Ito nito ko atong mga ulay sa isang